part ng handout nyo, yung part 4 na nakalagay po dyan. Okay? So, in-scan lang po natin yung ilang portion dyan para yun ang i-explain ko po. So, ito, di ba, yung first page, no? Yan yung part 4 natin. It is actually an actual design, no? Actual design po ito. So, pag nilipat nyo nga yung page dito, tingnan nyo sa page 3. Ang engineer dito, consultant namin, si Engineer Efren Cruz. Nakita niyo electrical consultant. So, yung SunPower Industries to. So, industrial to, pati pangalan ng contractor na dyan, no? Crosslink Electric and Construction Corporation. Design and build contractor. AG Araca Construction and Trading. Yan. So, it is an industrial plant, no? Industrial, SunPower Industries. Semicon yan. Yan. So, palipat-lipat muna natin. Tapos, dito sa page 7, makikita natin yung ano, is a portion of Angeles Mall naman po yan. Angeles Mall. Tignan yung sulat kamay, page 8. Ayan, nakita nyo, owner or project is Angeles Mall. So, wala ako ng portion doon sa design. Explain. Then, explain na natin. So, may general notes, no? Actually, hindi nga number 1, no? Dito, ang ginawa niya, pinaka-heading niya, oh, all works shall comply with the provision of the latest approved edition of the PEC. No? So, pinaka-heading niya kaya ginawa, no? Tapos yung service, lalagay niya yung service. Halimbawa, 3-phase 4-wire, distribution to the mall shall be 400 volts. So, yun, no? 400 volts, no? 3-phase 5-wire. Natayo na po ang building na yan, no? So, nakitayo na po yan. So, we have, ayun na, kung anong service ng building, tapos yung wiring method na ginamit, no? So, ayan, nalagay na dyan. Ayan, no, meron ka siyang note dito. No branch circuit shall have a load of more than 80% of its rating, no? Kasi yan yung nakasulat sa PEC din, no? So, may sinabi siya dito, smallest, no? Minimum to, no? Smallest conductor for power and lighting shall be ayun, 3.5. No? Actually, sa commercial industrial, ang minimum na talaga is 3.5. No? Kaya na lang yung 2.0. Although, there are some small commercial, lighting 2.0 pa rin may mga gumagamit. No? No? Pero karamihan, 3.5 na talaga ang minimum. No? Pati yung mounting height, no? Yung pagkakabit ng switch, no? Meron yan. No? Yung material na ginamit, no? Nandiyan yan. Masan yung ano? Yan, yung mounting height. Kasi sinasabi ko, yung mga light control switches, 1.4 meters above the floor. So, convenience is 0.3. Actually kasi, ano rin yan, part din ng PEC yan, ano? Pag switch, 1.4. Pag outlet, 0.3. Which is 1 foot, di ba? Ayan. So, pati yung telephone outlet, 0.3 din. Okay? Panel boards, 1.4 above the floor, no? At the center. Ano yung sabihin ng at the center? So, kung ito yung panel board natin, so mula rito hanggang dito, 1.4 meters at the center. No? So, yung nasa gitna ng panel board natin yan. Okay? So, tapos, so ayan. So, basahin nyo na lang yung buong handout na yan. Marami kayong matututunan yan. Part yan ng electrical plan mismo, actual plan yan, no? Natayo na ang building na yan. So, ito yung standard to ginagamit natin sa Pilipinas. So, line 1, red. Tapos, line 2, yellow. Line 3, blue. Yung white, neutral. Yung brown, green. No? Standard yan sa Pilipinas na ginagamit natin. Tapos yung mga symbols, kung mapapansin nyo, marami dito mga dinagdag o invento na ng designer. Basta wala sa PEC, pwede ka magdagdag o mag-invento ng mga designation, even yung mga itsura niya, kasi wala naman sa PEC yun eh. Tulad nito, metal halide, no? Downlights. So yun ang symbol na ginamit niya. No? So description na yan ng, ano, ng designer. No? Yan. Actually, ang focus ko talaga dito yung ano eh, ito, riser, no?
Yung feeder calculation talaga ang focus ko rito i-explain. So, tingnan-tingnan nyo na lang yung 16 pages na yan. Gusto ko dito tumuto. Pag nakita nyo to, ilang branch to, ang dami nito eh. Ang ano ba alam ng PEC, ilan? Sa panel board mo? 42. 42 devices. Hindi kasama yung main, no? Main. Kung puro single page yan, 21 branches lang ang maximum ng PEC. 21 branch circuit. No? So, 21 branches. Eh, bakit ganun, sir? Meron kayo makikita dito, 30 plus. Ilan ba to? 30 na to, di ba? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. No? So, ang dami. Kaya, fabricated yung yung panel board na yan, Napagawa ka na lang mismo doon sa gumagawa ng panel board. Kasadya, ika nga, no? So, ayan. Labag sa PEC, no? Na? Sabi ng PEC, 21 lang. Ay, wala sila, di ba? Yan ang nangyayari sa field. Yan. So, basahin nyo na lang. Marami kayong matututunan dito. No? Kasi yung iba, mga self-explanatory naman. Ito, pati details ng poste nakalagay dyan. No? Ayan. Ito, concrete pedestal. Nakita na kayo nito. Konkreto ito, so nandun yung service. No? Nandun, ito, mga tubo to. Okay? Ayan, may mga PVC pipe ditong nilalagay. Even the telephone service, no? Meron din yan yung concrete pedestal. No? Sa entrada mismo yan ginagamit. No? Service entrance. No? Yung ground well, no? Yung details, no? Pati yung pin line, no? Sinasama yan yung mga details, no? Sa isang commercial industrial plant. Ang focus ka talaga dito, yung i-explain itong feeder calculation. So, another idea, no? So, this is 3-phase forward, no? So, ito yung ginamit. Ayan, ito yan. So, we have, ito yung mga, napakaliit, no? Sino ba 2020 ambition? Discuss ko muna nga itong estilo ni Engineer Cruz. Tignan niyo yung, ang lubid ng formula niya. May square root sign, tapos may cosine pa siya. Nakita niyo may cosine 16. Tapos meron pa siyang sine function na 16. No? So, pag-aaralan natin, wala kasi ako yung actual plan nito. Bawal ilabas yung ano na yun yung plano na yun no? During that time, no? Illustrate ko lang nga ito Ganyan na illustrate na Hindi naman, binaalam ko yan. Ano lang Ang tawagan yung copy lang hindi siya mismong blueprint. Saan na yun? Yung tingnan nyo mabuti, nakita nyo na anong page yan? Page 13. Sige, punta tayo sa page 13. Kukunin natin yung formula na ginamit ni Engineer Cruz. LPC 1A. Tingin kayo doon sa panel board na yon. Di ba nakabase din siya doon sa mga total, di ba? Ayan. So, tingnan nyo nga yung LPC 1A. Tingnan nyo sa akin yung AB, BC, at saka CA. More or less, sila ng value ng AB. 17.36. Okay, ang mga malilinaw ang mata. Okay. BC, palagay nyo more or less. Parehas lang na o parehas na. Yung CA natin. Ilan? Siya na yung no? 25.18, no? Nakabase din doon sa formula, di ba? 25.18. Yan yung ginamit niya. Punta kayo sa tingnan natin yung formula. Tingnan natin. I3-phase, sabi niya. So, square root of 17.36 plus 25.18 cosine 60 degrees squared
35.18 sine function 60 squared, diba? Tama ba yung nakuha na yun? Siguro naman. 37 point ano yun? 04. Here's. Okay, so punta tayo sa LPAP class. LPAP. Nakatabi niya lang. Ilan ang AP? More or less, ilan yung AP? O yung BC, palagay na ilan? 50.09? 08? Yung AB parang 40 plus tama? Yung stroke niya, di ba? Totoo. Ito, labo rin dun eh. Ito okay, 40 plus to. Ito yung BC ilan? 52.64. Ilan yung zero? More or less 50.08, tama? 09. 09? Ayan. I3 phase 50.09 plus ano yan? 52.67 cosine 60 degrees squared plus 52.67 64 to tapos sine function 60 squared, diba? Tama? Ayan. So, hindi niya kinonsider yung mababa, no? Kasi ito around 40 plus to, right? 41 point? Hindi na naman tayo, diba? So, 41.96. Kung papansin mo, hindi niya kinonsider yung mababa, no? Punta tayo dito kay FPC2B. Ano AP? Tingnan niyo sa akin. BC, CA. Ilan ang AP? 33.76. BC ilan? 30. 4.86. CA? More or less 30. 36? 948? More or less, di ba? So yung formula niya, yung equation niya, lugit ng PE na ito, di ba? Mathematical yung solution niya, di ba? Ilan dito? 34? Ano ba yan? Okay na, square root, tapos ano, plus 30, ano? 36, 148, cosine 60, squared. Plus ano? 6.48 ulit, sine function, 60 degrees, squared. Naman? O sige, ito lang yan. Di ba meron siyang 33? Ginamit niya ba yung 33? Parang sa LPAP, hindi ginamit yung mababang value, right? So, ibig sabihin, ang formula ginamit niya ganito. I3 phase is equal to, so, sino to? Siya yung second highest, no? Siya yung second highest value. No? So we have plus the highest phase current
siya yung highest. Tapos cosine 60 degrees squared plus, again, the highest times sine function. So, yan ang formula ginamit ni Engineer Cruz. Na? Paano siya na-derive? Tanungin na lang natin siya. Wala, binagsak lang yung plano sa amin. Basta yan daw yun. Tanungin natin ang kanyang vector diagram. Sa ngayon, siguro dyan muna tayo lalagay kasi may sarili niyang formula yan eh. Hindi naman nakapublish yung libro. May libro man siya. So, ano lang yan? Kapag sarili niyang diskarte yan, nasa PEE eh. Prerogative niya yan eh, di ba? So, kung makikita natin yung ibang panel board, halimbawa yung DPAP, iba meron siyang square root. Diba? Kinuha niya yung formula. I three-phase. Palagay niyo, sino yung ano dyan? Punta kay DPAP. DPAP. So, yung DPAP natin, di ba may 40, ano yan? 48.54 ba yan? 48.54. Sino yan, class? Siya yung total ng 3-phase load. Tama ba? Tama. Okay. Siya yung total ng 3-phase load. Ano? Yan. So, I total ng 3-phase load plus yung square root. Yun din yan. Ito rin yun. Plus, palagay nyo, sino yung katabi ng 25% na parati natin ginagamit? Sino yun? Highest motor carry. Nakita kayo ng 25% times automatic yun. Highest motor carry. So, yan yung ginamit ni Engineer Cruz na formula, no? Okay? So, ayan. Yan yung formula niyang ginamit. Kung walang 3-phase load, automatic. Ito lang. Kung walang motor, ito lang. Ito lang gagamitin. Kung walang motor, walang 3-phase. Kung may 3-phase, dagdag mo. Kung may motor, idagdag mo yung 25% niya. Tawa? So, yun yung formula ng Engineer Cruz. No? Yung pinakita ko kanina umaga, ibang formula naman yan. No? Ayan. So, okay na ha? Kung makikita niyo yung formula na ito, saan nakabase ito mathematically? Kumbaga, kanina nakabase siya sa Carrot formula. Kanina umaga. Carrot method yun. Carrot method. Ito, anong formula ginamit? Pag ganyan itsura, anong palagay niyo mathematical theorem or equation na ginamit ko? Pythagorean theorem yan. Diba? Siya yung yung C is equal to square root of x squared plus y squared. Doon yan. Kasi sigurado ko yan ang ginamit ni Engineer Cruz. No? Ibig sabihin, ito yung x portion niya pumapatak. Ito yung y portion niya. No? So, Pythagorean theorem yung ginamit. Lupit Magaganyan ka ba? Diba? Gusto niya ganyan. Trip niya yan eh. So, tandaan nyo, ang boss sa design, electrical design, hindi nasusunod yung gusto ng designer na. No? So, yung PE ang nasusunod dyan. Ikaw nga designer, ako naman ang magsasign ng seal. Ako lang, sundin mo ako. Do sa isa. Ganyan, ha? So, okay. Tayo dito. Kung makikita nyo, si DPAP muna tayo. Tingnan nyo si DPAP. Makita na, DPAP. So, ganoon din ang prinsipyo, no? Diba? Ilan ba yung nakuha na ID phase? 574.72 ba? Tama ba yun? 574. So, ibig sabihin, magto 2 sets ka. Yung pagto 2 sets na ginawa niya dito, walang kaibahan sa ginawa natin kanina umaga. Nakuha? Dinidivide lang sa 2, yung total na kuryente. Halimbawa, ilan yun? Nakuha? 574.72, divide mo lang sa 2. Okay? So, discarding mo na yun kung anong size no wire mo. No? Hindi ko na mapakita yan, plus ha? Ulit-ulit lang tayo. Ulit-ulit lang.
Okay, saan pa? Gusto kong i-explain itong explain ko itong DPAP to get a transformer capacity. Ha? Ibig sabihin, si DPAP ay isang panel board, distribution panel board, no? Na ang karga niya, ilang branch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Load serve niya, di ba? Si LPAP, PPA, OAP, PPAP, DPN, LPN, no? Tsaka may spade. Isang spade. Okay? So, for transformer capacity, dito muna tayo sa transformer capacity. Take a look, ha? DPAP. DPAP. Tayo sa DPAP. Dito na. Sana makita dito. Ayun, si DPAP. Hindi pa rin, no? Mahirap pa rin, no? Ito yung transformer capacity. Square root of 3 times the voltage, of course, 230 volts. So, ilan yung nakuha dito? 574.72. Tama ba yan, class? Okay. Ito ha, yung wire na to, yung sinasabi ko ha, yung principle natin, pinag-aralan natin kanina. So, yung I natin, ano yung gagamitin mo na I dito, class? Kung ano yung na-compute mo dito sa I3 phase. Nakuha? Nakuha? So, ilalagay mo ngayon dito yun. Tapos, i-divide mo lang ng 1,000 para maging kVA. Nakuha ba? Ilan yung nakuha dito? 200 ano yun? PPAP ha? 228. Siyempre dapat para sa size ng wire, no? Mas mataas doon. So, ang ginamit niya is what? Ano ginamit niya? 300 kVA. Ayan. Wala na siya demand factor dito, ano? So, 300 kVA, 3-phase, for 40 volts, primary. Ang secondary niya, 230. 230. So, bawa, ano ibig sabihin? Ito yung transformer mo. Transformer mo to. Tapos, ito yung panel board mo. Ilang branch ang panel board? 6 na branch. Yan yung mga load na nakalagay dyan, yung load serve. So, ang sinasize natin, yung transformer na ma-serve. Kanino? DPAP. Yan. So, meron kang 300. Ano yung entrada niya? Ano primary niya? 140, di ba? Ano sekundaryo? 230. 230 naman. Bakit naman 230? Ano? So, yung ating transformer, sinize up natin siya as ilan? 300 kVA, di ba? Dry type transformer. So, isa-size natin yung primary feeder. Ano yun? Ito, sa secondary yun eh. Kung ano yung size ng entrada nito, ng DPAP, siyempre yun din yung wire ng secondary ng transformer. Di ba? Yun eh, isa lang yun eh. Paano mo isa-size ng primaryo? So, for primary feeder, di ba ang formula ng apparent power? S is equal to square root of 3 voltage times current. Yan ang formula ng apparent power from 3-phase AC, di ba? Ayan. Pag kukuhanin mo ang kuryente, what's the formula? S over square root of 3 multiplied by the voltage. So, dito, kung mapapansin natin, anyway, andyan naman na. Okay? So, ang ginamit natin na kVA dito, hindi yung rating ng transformer. No? Ang ginamit natin, yung calculated value. So, ito po. Yung na-calculate mo, ilan yun? 200, ano yan? 28. 28 ba? Ano? Kung ano yung ano na to, yung value na to, ilalagay mo siya dito. Tapos, syempre, i-divide mo siya ng square root of 3, kasi nga, 3-phase, no? This should be what? The line voltage. Because this is the line current on the primary side. No? Nakasunod? Yan yung line current dito sa primaryo. Yung kuryente dito sa primary mo. No? Ayan. Ito siya. So, bakit 440? Kasi nga, ano ba voltahe dito? 440. Nakasunod? Nakuha ko ba?
So, ayun ang size ng wire mo. E di, ito lalabas ngayon. Ilan yun? 300 point, ano yun? 42. So, yan ngayon ang basihan mo sa pagsa-size ng wire mo. 300, ano? So, ang pinili, ano size ng class? 200 ba yan? 200, DXW, no? Di ba? Ano ang pasok niya? 330. Tapos, ginamit niya, ano? Oh, may grounding siya. Dili niya na lang yung 50. That is within the range of 30 to 70% na tinuro ko sa inyo sa residential for grounding conductor. No? So, depende na sa iyo yan, ano? Kung paano mo siya. Definitely, pag sinize yung grounding conductor, mas maliit ito kumpara dito. Mas maliit yan. That is approximately, with regards to the ampacity of this wire, it should be within the 30 to 70%. No? Ano ba ang ampacity ng ano? Sige, tingnan natin kung pasok siya sa 30 to 70%. Ha? Ano ba ang ampacity ni, ano ba yung grounding nun? 50 ba? Di ba 200? Ano isa? 50? Okay. Ano ang ampacity ng 50? Pag-check sa residential. Kasi ang ampacity ng ating 200 ay 330. Diba? Yung 50 ilan? 100? 45? Ito, divide mo siya, 330. Divide mo. Is that within the 30% up to 70% range? More or less to, no? Pagka magsasize ka ng grounding. Naalala niyo yun, nasa residensya tayo. Nag-size tayo ng grounding. Sayang yung iba, no? Wala rin ka ng first day. So, maganda yung may first day ngayon. Kasi nandun yung foundation ng branch circuit. Maganda yung discussion mo. Tsaka yung mga reasons kung ba't ka gumagamit ng malaking wire, di ba? Ilan? Ilan ako ang nila? Okay, tamo. Within the range. 0.44. Within the range ng 0.3 hanggang 0.7 yan. No? Wala naman yan sa PEC, kaya lang yan ang practice. Yan yung nasa practice. Wala. Sometimes kasi we have to accept na minsan may mga rule of thumb na tinatawag. Sa practice na lang, wala na derivation doon, wala na. I think definitely may derivation dito si engineer. Mismo designer. So, eto ha, yung tawag dito, 50, di ba? Tapos, pansinin nga natin ang size ng breaker na ginamit. Breaker, kasi di ba yung breaker natin sa secondary, which is yung breaker ng main breaker ng DP-80. Di ba na-compute natin dito, ilan to? 574. Ilan ang ginamit niya upper tree? Ilan? Ilan to? 700. 700. Ano ba yung ampacity ng ano? Ano ba yung ampacity? Kasi 2 sets, ano? Ano ba yung ampacity ng 200? Ginamit niya, ano, no? 700. Malaking ginamit ko na. Tutusin, pwede na na 600 ko, di ba? So, ginamit niya dito is 700. 700 against... So, bakit? Kung nalakihan mo naman yung wire mo, ano ba ang capacity ng 200? 330 times 2 mo. 660. Kasi 2 sets, diba? 660, mababa pa rin siya dun sa 700 ampere. I think oversize ang kanyang dito. Yung breaker natin dito. So, ayan. Sometimes may mga ganyan eh. Yung mga 81 niya, sa LPC2B, tingnan niyo. Ang nakopit niya, 81. Ang size niya agad ng main niya is 100 na agad. No? Meron kang 80 o 90, pwede na yun eh. Medyo oversize yung kanyang Tingnan niyo yung LPC1A. Yung LPC1A,
You see? Ilan to? 37 lang ba to? O, di ba? Pwede na yan ng 40, di ba? Wala naman siya computation kung paano niya nakuha itong main breaker niya. Nakuha niya? Ha? Sa spare niya, although walang declaration, ano? Spare. I don't know kung kinompute niya ito na ano. I-try nyo nga kung kasama na yung itong value na to, baka itong 4 lang na to yun. Ito, yung 4 lang. Ibig sabihin, wala ito. Hindi, kasi ito, space lang to eh. Oo. Hindi, space lang to. Mali to. Ang totoong spare, pag sinabing spare, may nilalagay kang value. Pag sinabing space, space lang yun. Alam niyo ba difference ng spare sa space? Nakita na ba kayo sa panel board? Pag sa panel board, ba yung ano mo, wala kang breaker, wala kang installation pa, nakaabang lang yung espasyo, ba to, space lang to. Kasi syempre, even number yan eh. Ibig sabihin, kung wala itong breaker, ito may breaker to lahat. Ito wala. Space yun. Abang yun. No? Abang siya. Spare yun. Oo, may pa siyang breaker dito. Ito, meron siyang breaker dito ang abang. Pero I mean, ito ang value, pakicheck mo nga sa calculate. Ito ang value na to, para lang yan dito sa 4 na to. Hindi sinama tong, ano. So meaning, kung hindi sinama yun, space lang yan. Space lang yan. As a designer, possible nga talaga, ina-anticipate mo yung future use, no? Yung future load ko. Magdadagdag ka kasi ng load. So, kaya, okay, sige, pasobrahan natin ng konti. As a designer, discretion mo na yan. Hindi na ito pang board exam. Pagtrabaho na ito eh, ganung desisyon. No? So, 70. Siyempre pang board exam, kailangan definite ka sa mga values, di ba? So, tansyahan na lang to. Nakuha niya, pass. So, more or less, napo-project mo na. Pero ang the best kasi, dapat kahit pa sabi mong spare yan, dapat project mo na kung ano yung future. Basta makabang ka lang dyan. Ano po ba yung balak ng idagdag dyan? Na appliance, no? O equipment. Maganda, alam mo pa rin yan. No? Kung mas specific ka, the better. No? Pag mas specific, mas maganda yun. Okay, so, kasi kung mapapansin nyo, yung mga gawa niya rito sa page 30, medyo, ano siya eh, oversize, no? Yung breaker niya. Dali ha, pili tayo. Isa, maliit kasi, no? So dito, ginawa niya na, yung sa DPAP kasi, 500 ba yun? 500 eh, no? 74 yung isa. 448, anong size nun? O 500, yung 404, okay pa to eh, no? Okay pa to eh. 448 ang ginamit niya, 500 ampere trade, right? Yung DPA, punta kayo sa DPA. Ayan, no? Ano ba yung na-compute doon? 448, pero, ang breaker niya, malapit na, 500 ampere trade. No? 600 ampere trade. So, okay lang yan. Alam niyo, mas okay pa nga yung mas okay pa nga yung mas malaki ng kaunti yung computed kumpara sa ampere trade ng breaker. No? Kasi ang breaker dapat sensitive siya sa paggamit eh. Sensitive siya. Bakit ka mo? Kasi yung computed value mo, ito nga wala kang demand factor dito eh, di ba? Wala kang demand factor yan, hindi ka pa nag-apply ng demand factor. Ang hindi walang isasama sa demand factor, yung 25% ng motor. Kung gusto mag-apply ng demand factor, hindi mo idadama yung 25% times the highest motor current. Okay? So, tuloy natin, ha? DPAP. Diba, 300. So,
Ano ba ang size ng breaker natin dito sa primaryo? Di ba 300.42? Anong size dito? Di ba may size ka na nga ng wire? Ano size ng wire mo sa primary? 200, di ba? Dito. Ang wire mo dito, 200 square millimeter, tama? Pero may breaker dito. Ano size ng breaker mo? 350. O kasi na-compute mo, 300.42. Ano, pwede rin ba yung sakto 300? Pwede naman yun eh. Kung breaker, okay lang na mas mababa, ano? Konti lang, no? Pwede yun. So, we have 350 ampere trip. What about the secondary breaker? Yun na yung 700. 700 ampere trip. Yung 700 na to, parehas lang siya dito. Pag nag-size ka ng breaker, hindi pwedeng magkaiba to. Nakasiris lang itong dalawa eh. Ganito lang yung value eh. Oh. Paano magkaiba yan? Eh, parehas lang yan eh. Isang linya lang yan eh. Nawa? So, kung 700 to, dapat 700 din to. Nawa? Hindi pwedeng magkaiba to. Ito yung sa secondary ng transformer. Ito naman yung mismo sa breaker. Kaya halimbawa, ito, halimbawa, meron kang 100 ampere trip na branch dito. So, dapat, ito, nasa-serve to, panel board dito, panel board. Kung ito ay 100 ampere, dapat 100 ampere dito. Hindi pwede magkaiba yan. Ha? So, ganun. Okay? So, punta tayo dito. So, we have 350 na ginamit, no? Okay na ba yan? Clear na ba tayo ba? 350, 700. Ano pa? Punta tayo sa isa pang example, DPA. So, na po DPA. So, yung na-compute natin, okay, again, using the formula, 448 pa daw plus. So, we come up with this, 100 DPA. 400? Ito, ano ba? I mean, yung KVA ng transformer, sorry. 178.87. So, ang ginamit niya, 225. So, para kami sa size ng break o ng wire. No? Dapat pagka-transformer capacity, lagi mas mataas ang computer ka. No? Eh, tanong, pwede ba 200 KVA? Pwede. No? Maraming minsan may pasobra ka sa KVA, para kasi in-anticipate mo kasi yung ano eh. Ano yung in-anticipate mo? Yung future load growth. The load growth. Okay? So, 440 to 30, so ayun na yan. Secondary, dry type transformer. Primary meter, ganun din, same procedure lang. So, calculated, ito siya, primary, then sinize yung wire. So, sa tubo, ilan ba? Bakit maliit ka? Ano ba size ng ano? Hindi, tama no? Ang na-compute niya ng primary carry to, ano yun, 234. Anong size ng breaker? 250. So, okay lang. Same procedure doon sa DP80. Ano ha? Matanong? Sir, yung size ng transformer dito na 225, kasi diba po yung 178, kung 200 kayo, more than 80% po siya ng pasok sa transformer. Hindi sa transformer naman, hindi naman sunod yun eh. Sa branch circuit yung sinasabi mong 80%. Ha? Yung rating ng transformer, pwede ka mag-factor ng 80% as a safety factor na hindi mo i-overload. Hindi mo i-overload. Oo. Nasa PEC ba yun? 80%. Just verify that, no? Do not exceed 80% of the size of the transformer. Kasi yung sa branch circuit na 80%, well, okay yun. Kung gagamitin mo yung 80%, wala namang problema doon eh. Ibig sabihin, yung 80% na tinuro ko sa inyo before, sa ano yun? Sa circuit breaker yun. Di ba? Sa circuit breaker siya. Kasi yung transformer kasi,
para siyang motor, pag niloload mo siya, pag near full load, mas gumaganda yung efficiency niya. Mas naging efficient siya. No? So, I think we have to verify on this 80% if that is on the transformer. So, ayan ano. Yan, may nagulong kasi sa kanyang engineer. So, ayun nga yung ibig ko sabihin. So, pagkatandaan niyo, pag may tinuro sa inyo, lalo ng mga percentage, sir, saan niyo nakita yung standard na yun? Yun, ganun dapat. So, kung may basis na, wala nang tanong doon. Okay? Pero kung anong halimbawa, wala lang sir, sabi lang sa akin ng prof ko. O naman yun. So, hindi pa yun ganun ka 100% reliable. Pero, okay din naman na, let's say, mag-alam ka ng 80% dun sa rated KVA nung transformer mo. Hindi mo siya in-overload ng gano'n. No? Pero yung transformer kasi, pwede mo naman yung i-load eh. Pwede, huwag ka lang ma-overload. Huwag ka lang ma-overload. No? Hindi maganda kung ma-overload mo yung transformer. No? Yan. So, sige, punta tayo dito. Tayo. I think pwede na tayo dun sa isa pang procedure na ginagawa ni Engineer Cruz. Why delta? After load ang ginamit niya rito. Why delta? No page siya. Okay, 14. Go over to page 14. Punta kayo sa page 40. Ang formula ginamit dyan, walang iba, kundi yung power formula. Ito lang. S over square root of 3 line voltage. Ha? Yan yung formula na ginamit. No? S over square root of 3 line voltage. This is the line voltage. Nakuha po ba? Yan. So, tingnan natin. Ano yung nasa ibabaw ng equation niya? 33,000 ba? Yan. Actually, yung value na to, class, tinayang, yung value na to, dito din galing yun. Yung total na volt ampere. Nakuha? So, kinuha yung kuryente, syempre, nag-size ng wire, wala namang kaiba ng pagsa-size ng wire at ng ating mga grounding doon sa pinag-aralan natin before. Baka tayo mas malinaw itong 27,000 and S1, AP, ASA. Asa na yun? May 27,000. Wala ako dito Wala ako dito. Basta ganun lang ang ibig sabihin dyan, no? Kung ano yung value dito, kasi siya yung total ng volt ampere. Bakit wala ako dito? Yung meron S1, 8S ba yun? Wala eh. A2. Ibig sabihin, kung ito yung value, kasi kung ito gagamitin mo, kung ano yung value dito, yun din yun na dito. Tingnan nyo siya sa yung nakita nyo yung yun? AS ba yun? Yung katabayin natin rito. Kasi ninyo, di ba 27,000? Nakita nyo yung 27,000? Katabi niya yung volt ampere load na total. 27,000 din yan. Nakita niyo ba? Ibig sabihin, kung ano yung nandito sa total volt ampere, ilalagay mo siya dito. Nakuha ko ba yan? Divided by square root of 3 then, the
Voltage. Anong voltahe? 380. Ilan na na-compute? 82 na. 41.02. 41 ampere pero ang breaker na ginamit niya is 70 amps, no? So, in-oversize na yung breaker. Size of wire. So, we have... Ano ba ang capacity ng 14 na TFW? 85 ba yun o 65? 65. So, ginamit niya yung 70. O, sir, akala ko ba, sir, ano? Akala ko ba, sir, kung ito yung, ano ba, 100 ampere trip to. Dapat, sir, ito. Sabi ko, sir, dapat ito, 100 din. Yung capacity ng wire. Kasi sinabi ko kanina yan? Sinabi ko ba kanina yan? Sinabi ko ba kanina yun? Hindi ko sinabi yun. Yung 100, dapat ito 100. Ang sinabi ko, mas maganda. Rewind nyo ang tape. O, rewind ang tape. O, rewind natin ang video. Ang sinabi ko, mas maganda. Kasi meron, di ba yung diniscuss ko yung motor? Di ba sabi ko kanina, naturally talaga, mangyayari talaga, mas maliit ang capacity nito kumpara dito eh. Ang sa akin, prefer dapat mas maganda, itong ampere trip na to, kung ano yung ampere trip ko, yun yung capacity ng wire, mas maganda yun. Pero pwedeng mangyari mas maliit ito. Ganun ang nangyari dito eh. O, tanongin kita. Pwede bang mas malaking size? Ano ba kasunod ng 14? 22. Eh kung gawin kong 22, mali ba? Hindi naman mali. Ano ang capacity ng 22? 85 na. O, mas mataas na siya sa 70. O, ano ngayon? O, di ba? Pwede ba? Pwede na ba? May problema ba doon? Wala problema doon. Tinaasan ko yung mas maganda ka malaking wire eh. Ano mga advantage? O, it reduces the voltage drop. Naalala niyo ba yan? Future load growth. No? Power input. Diliit ang power consumption mo sa Meralco, kukunin mong power. O, yung losses bababa. Diba? O ano pa? Efficiency, high efficiency. Yung energy mo, maliit kasi diliit yung power input. O siyempre, pagpababa energy, yun ang binabasa ng metro. Magpapabayaran mo sa electric bill. Pwede mo ngayon, laki ako sa size ng wire. Pwede ba? O patunayan natin. Makikita natin yan dito sa pahina. Makakala niyo, hindi ako pang-17 batch na to. Pang-17 batch na to ng design course na ay tukutin niyo ako sa design. Ito ha, tingnan niyo. Punta tayo sa 3P at 3LP2A. Ito yung mababasa natin sa sabi ni Brad Pitt, di ba? Oh. So, uno-uno ng Alfombra. Ito. Asan yun? Lala niyo ba si Brad Pitt sa Bubble Gum, di ba? So, 3MP2A. Ayun. Tingnan nyo, kung nasusulat ba ang step higher na yan. Ay, pinag-aaralan natin, di ba? Yan ba'y nasusulat? Tingnan natin. Ano ang sabi ni Engineer Cruz? So, ano ang value nito? Ano ang value nito? 81.33. Okay. Basahin mo dun sa pahina na yung one table. Kung tutusin, sapat na sino? Sino yung sapat? Sapat na si 22. Ano ginamit ni Engineer Cruz? 22 square millimeter. Tama? Okay. Ano kasunod ni 22? Sige, pakidikta. 30. Ano yung ginamit niya? 100. 30. Ano kasunod? 38. Ano ba? 50. Ano ba? 60. Ano ba? 80. Ano ba? 100. Ayan.
Tingnan natin kung ilang steps kaya ang ginawa ni Engineer Cruz. Ilang steps kaya? So yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps kaya. Pwede ba? Pwede. Kasi nasa isip din ni Engineer Cruz yun kung ano yung nasa isip ko. Eh, tinuro yun ng isang PE naman na mentor ko nga. Hindi si Engineer Cruz yun. So, happen siya lang yung isa sa consultant natin. No? Okay, so, pwedeng mag-oversize ng work. No? Lalo kung mga commercial industrial yan, malaki ang budget. No? Isa lang, pag mga residensya, no, kuripot kasi Chinese ba? Sabi ko, ito ba yung pag Chinese daw kuripot? So, binababaan yung ano, no? May Chinese yun, Chinese. Ito ba yung pag Chinese kuripot? Well, laki naman ng wire. Babaan mo lang, liit lang wire. Mahal wire, liit lang. O, pati breaker, liit lang breaker. Parang mura, mas mahal eh. Diba? 200 ampere, mas mahal. 100 lang. Sa breaker, medyo may katwiran na siya. Pwede pa yun for safety, no? Pero sa wire, hindi siyempre alam ng mga laymen yun na hindi naman electrical practitioner. Sa wire, mas maganda, mas malaki. No? Mas malaking wire, mas maganda. Okay? So nakita nyo naman, no, how we overload, di ba? O yung 3MP6A, ang na-compute, 50 ba yan? 50. So, tapos, pag 225, di ba? 100. So, 6 steps tayo. Alam nyo, basahin nyo lang itong handout na to, napakadami niyong matutunan. Hanggang ngayon, binabasa-basa ko to. No? Ang dami niyong matututunan dito. No? Yung mga files ko, yung mga electrical plant ko before. Marami na kayong matututunan sa isang plano. Ayan ha. So, we're almost done. So, yung pagsasize ng base conductor at grounding, okay na yun, pati tubo, alam nyo na yun. Okay? Yung dinidiscuss natin sa residential, walang kaibahan po dito. No? Page 16, pare-parehas lang po yun. Ano? Okay, so then we're going to high-rise building. Any question? Bago tayo pumunta sa high-rise. Start na tayo sa high-rise. Mamaya na tayo mag-break, ha? Ayan.